Good day everyone, I'm Venus Supremo. I'm the third reporter for the continuation of our topic. The first topic is economic influence on customer behavior. Antecedent states, ito yung mga temporary emotions or physical states na nakaka-affect sa someone's buying decision. Bali, meron tayong two characteristics of antecedent states. The first characteristics is monetary modes. What is monetary modes? Ito yung mga temporary modes or emotional states natin um, as a buyer, or ito yung isa sa mga nakaka-affect sa atin kung bakit natin binibili yung isang specific product. Example na lang ng monetary modes is meron tayong nakitang isang items na nagustuhan lang natin nung time na yon kaya natin binili. The second characteristics of antecedent state is monetary condition. Ito yung mga temporary physical states natin, or kaya lang natin binibili yung isang product or isang service is kailangan natin physical. Example na lang is may nakita kang palamig kasi kaya mo siya binili is dahil nauuhaw ka. Yun yung tinatawag na monetary condition. Motivation, based kay Maslow na ang ating motivation to buy is needs natin, security needs, social needs, STEM needs, and self-actualization. Ano nga ba yung motivation? Ito yung pa-pursue or nagde-drive sa isang tao para bilhin yung isang specific items. Unang-una na dito is kaya na-motivate tayo na bilhin yung isang item is kailangan natin siya or kagustuhan lang natin. Based kay Maslow, meron tayong mga needs na kailangan punan as tao, pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Una is tinatawag natin psychological needs, pangalawa safety and security needs, pangatlo love and belonging, pang-apat esteem, at panglima is self-actualization. So, i-discuss ko yun isa-isa. Psychological needs, ito yung consists of hunger, thirst, and other basic drives. Ito yung mga pangangailangan natin psychological na kailangan natin punuan as individual or as consumers. Pangalawa is safety and security needs. Ito yung includes is physical and financial needs natin as a consumer or as a individual, 'di ba? Para masabi natin na secure tayo and safe tayo sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan is dapat napupunuan natin yung ating psychological needs. 'Di ba nga sabi ko nga kanina na ang psychological needs is consists of hunger, thirst, and basic drive. So, kapag napunan natin yung mga yon, ibig sabihin napupunuan natin yung safety and security needs natin as individual. Pangatlo, love and belongingness. Paano ba natin nasasabi na yung love and belongingness natin is napupunan? Una is napupunan nito when it comes sa friendship, human relationship, and family. Tapos, napupunan din yung mga essential needs natin. Yun nga, including yung belongingness, friendship, and human relationship, and family. Pang-apat is esteem. Ito yung to regard highly or favorable regard with respect or admiration. Ito yung pagsaset natin ng experience natin or pagte-treasure natin sa ating sarili. Number 5 is self-actualization. So, ito yung ating human needs
na kailangan natin ma-accomplish for the highest potential to their abilities. Example na lang dito is as a human being, di ba, meron tayong kagustuhan para sa ating sarili. For example, gusto nating matutong manta or gusto nating matutong tumugtog ng isang musical instrument para mapunan natin yung self-actualization na yun. Perception, ito naman yung process kung paano ini-interpret ng isang customer yung mga nakuha niyang information or yung mga narinig niyang information. Bali dito sa perception is ito yung isa sa nakaka-affect sa atin sa mga buying decision natin sa isang specific product or sa isang specific item. Bali, meron tayong 3 different process kung paano natin i-differentiate yung perception. Una is meron tayong tinatawag na selective attention. Ito is nakafocus lamang yung isang customer sa mga relevant information na kailangan lang nila or interested sila para doon sa isang item. So, example, ako is kailangan ko ng shampoo. So, sa shampoo is ang hinahanap ko is yung nakakapagpabawas ng hair fall. So, bali dun sa information ng shampoo na yun yung hahanapin ko kasi yun lang yung kailangan ko. Kaya ako bibilhin yung specific product na yun. Selective distortion. Ito yung kaya nila pinapurchase or binibili yung isang product or isang services kasi ito yung existing beliefs na nila or paniniwala nila doon sa isang specific product. Yun nga, katulad na lang kanina ng sinabi ko, diba, doon nga sa shampoo. Kaya binibili or kaya ako binibili yung isang specific product dahil naniniwala ako na yung product na yon is makakapagpatigil nung hair fall ko. Kasi nga 'di ba, doon nga sa selective attention kanina, kaya ako binili yung isang product kasi nga dahil ang needs ko is yung makakapagpabawas ng hair fall ko. So, selective distortion naman, kaya ako siya binili is naniniwala ako na yung product na yun is mapapatigil niya yung hair fall ko. Selective retention, ito yung mga information na naging useful sa isang buyer or purchaser, kaya nila binili or patuloy na sinusuportahan yung isang product, pero habang katagalan is hindi na nagiging mahalaga or nakakalimutan na nila yung mga kiniklaim ng product na yon as goes by kasi na para sa kanila is parang nasatisfied na sila dun sa ibinigay na performance or ibinigay na claims ng product. Learning is ito yung mga experience and practices natin na nakakapagpabago ng pananaw or pagtingin natin dun sa isang specific product. Bali, meron tayong dalawang learning na nakaka-affect sa customer buying decision. Conditional learning. Ito yung paulit-ulit na experience natin kaya tayo natututo doon sa isang specific situation as a buyer. Example na lang is kaya natin pinurchase yung isang product
sa ako na lang is kaya ako pinurchase yung shampoo na yon is kiniklaim niya na nakakapagpabawas siya ng hair fall. So, ang gagawin ko as a consumer is paulit-ulit ko siyang gagamitin para ma-proof sa sarili ko na yung kiniklaim niya is kung totoo ba. So, doon sa paulit-ulit na paggamit ko doon sa specific product na yon, natututo ako na, or based doon sa experience ko is, natutuhan ko na yung kiniklaim niya doon sa kanyang product is totoo na nakakapagpabawas siya ng hair fall. Sa conditional learning, kapag paulit-ulit mo siyang ginagamit or paulit-ulit mo siyang pinipurchase, doon mo natututuhan kung yung claim niya ba is totoo or hindi. Next is cognitive learning. Ito yung paggamit natin ng skills, attitude, and beliefs para ma-solve yung isang decision. Yun, example na lang is, di ba nga dun nga sa conditional learning kanina, sabi ko nga na kaya ako pinurchase or repeat purchasing ako ng shampoo na yun is kiniklaim nga niya na nakakapagpabawas siya ng hair fall. So, dun pa lang sa learning na yon is naka-learn na ako ng knowledge. So, yung knowledge na yon is i-apply ko na siya doon sa decision making. Kung ipa-purchase ko pa ba siya or hindi. Yun yung tinatawag na cognitive learning. So, now let's proceed to values, beliefs, and attitude as a customer, or kung paano ito nakaka-affect sa buying decision ng isang consumer. One is belief. Belief is a promise a person hold about something. So, ito yung paniniwala ng isang tao towards doon sa specific product, or kaya tayo nagkakaroon ng belief doon sa specific product kasi doon sa kanilang advertising or doon sa kiniklaim nila na kailangan din natin. So, attitude, ito yung combine of beliefs and emotions and behavioral tendencies. So, ito yung ating feelings and emotions. So, nakaka-affect din to as a buyer pagdating sa product na bibilhin natin. Social factors, ito yung factors na nakaka-affect sa atin as a consumer when it comes sa ating mga buying decision. So, ito yung mga tao na nakapaligid sa atin. Example na lang dito is yung kaibigan, pamilya. Kaya tayo na-affect nun kasi gusto natin maging fit or maging mapabilang doon sa social factor na yun. Cultural factors naman, ito yung factors na nakaka-influence sa atin. Kasi ito na yung ating kinalakihan or ito na yung nakasanayan natin sa loob ng ating pamilya when it comes to buying decision. Reference group naman, ito yung group of individuals na may isang gusto or grupo ng mga mamimili. Example na lang dito is mga kaibigan natin or grupo natin as peers. Sa isang groups or sa isang reference group, merong iba't ibang roles yan or may iba't ibang members yan na nakaka-affect sa atin as a buyer. Una is initiator. Siya yung nag-i-initiate ng buying process sa grupo. Pangalawa, influencer. Siya yung
may mga opinions and recommendations sa grupo when it comes sa buying decision. Pangatlo is decision maker. Siya yung merong final say or siya yung may authority na mag-take ng purchase decision. And yung panghuli is yung buyer. Ito yung bumibili or nagpa-purchase ng product and services sa grupo. Status naman, ito yung may higher position na tao sa sa isang particular situation. Ang role naman is meron siyang particular status, norms, values, and behavior. Example, ang kanyang particular status sa isang group or member is doctor. Yun ang tinatawag na role na may particular status. Family plays significant role in shaping an individual behavior, including buying habits. So, ang family is nakaka-affect din sa atin sa as a consumer, lalong-lalo na sa pagbili, at sa pag-purchase ng mga product and services na gagamitin natin as individual. Bali, meron tayong ways on how family have influenced the preference and behavior of a consumer or a buyer. Una is influence the personality, attitude, belief, and character of a person. Example na lang is kung ikaw ay pinalaking vegetarian, so hanggang sa maging adult ka, patuloy mo pa din i-consider or patuloy mo pa din i-consume as a vegetarian person. Pangalawa is influence the decision making. Family influences their buying decision making, especially for the target purchases. So, nakaka-influence sila sa decision making natin kasi minsan as a family member, mas kino-consider natin kung ano yung views, opinions, and kung ano yung madalas na gamitin ng family natin. So, as an individual, mas mapaprioritize natin yon and mas magtitiwala tayo doon sa isang specific product na nire-recommend ng family natin. Bali, meron tayong two types of families. Family of orientation. Bali, ito yung kung saan tayo lumaki. Tapos, yung values and habits nila, pwede din nating ma-adapt. Mas malakas yung influence nila kasi ang nakaka-influence sa atin dito is yung ating mga parents. Next is family of procreation. So, ito naman is na-influence tayo ng family natin. Pero, as times goes by, kapag tayo naman ay nagkaroon ng sarili nating pamilya, may tendency na yung nung tayo ay bata pa is maapektuhan na yung ating buying decision ng ating asawa or ng ating mga anak. So, next is social class. It is relatively a permanent and ordered division in a society whose members share the same value, interests, and behavior. Ito naman yung pagkakahati-hati ng mga tao depende sa kanilang values, interests, and behavior or sa kanilang trabaho. Bali, meron tayong 3 social class na tinatawag. Una is meron tayong tinatawag na upper class. Ito yung merong highest income and prioritize nila yung mga luxury goods and mas dinidisplay nila yung mga wealth nila. Example ito yung mga mayayaman tulad na lamang nila Henry C., yung may-ari ng SM, may-ari ng
San Miguel Corporation or yung may-ari ng Robinson. Sunod is middle class. Sila yung may mga bargaining income level. Mas pina-prioritize nila at minamaximize nila yung mga product and services bago nila bilhin. Lower class naman, ito yung may mga limited income. Bumibili sila ng kanilang essential kung ito ay kanilang mga basic needs lamang. Culture, ito yung mga beliefs, custom, rituals, and practices ng isang particular groups of people na pina-follow nila. Bali, ito yung mga shared beliefs ng isang tao or ng isang grupo. Subculture naman, ito yung mga smaller groups within a larger culture na nag-share ng specific interest, values, or experience. Example, sa isang region, merong subculture doon na isang small groups na may pare-parehas na religion or culture. Gender can affect buyer's decision kasi as a buyer, iba-iba yung pangangailangan natin when it comes to gender. Example na lang, sa fashion, as a lalaki or babae, iba-iba yung style natin. Kaya, nakaka-affect din yung gender as sa mga buying decision natin. Education has an impact on the level of judgment consumers apply when buying specific product dahil kasi habang natututunan or na-educate tayo when it comes doon sa specific product and services na yun, nagkakaroon tayo ng mga buying decision bago natin i-purchase yung product or services na yun. Occupation naman, ito ay isa sa mga nakaka-influence sa atin as a buyer. Kasi, example na lang, hindi ka naman bibili ng suit kung hindi mo naman to magagamit sa trabaho mo, diba? So, yun. Isa siya nakaka-affect yung occupation when it comes sa buying decision natin. Lifestyle can affect our buying decision. Dahil na rin sa ito ay nagsisimbolize ng wealth or minsan kung ano yung katayuan natin sa society. Kaya, ang lifestyle din is nakaka-affect sa buying decision natin. And the last is economic influence on consumer behavior. For short, economic factors are basically things that influence how much money you have to spend on your purchasing products or services